Isama ko nun sa CUP. Siyempre, excited ako kasi sa mga nakakapasa sa State University, scholar lang ba. Pero nung una pa talaga, ang gusto kong maging news. Kasi yung nanay ko news. Ang inisip ko rin dun, opportunity ko na yun kasi pag State University yung napasukan mo, mabilis kang kunin ng mga companies, mas may maganda kang future. Ang bumungad sa akin, nakita ko na yung itsura ng aktivismo pero hindi ko pa talaga alam nun ano yung aktivismo. Hindi, wala akong idea sa mga rallies. Siguro manonood akong balita, konti-konti lang. Tapos sa pagpasok ko sa klase, may tinatawag kasi kami ng adjustment period. Konti lang yung mga professor na pumapasok sa mga klase nila. Doon, yung mga nagurong-turong ng mga aktivista. Pero ako, dahil syempre, hindi ko ganung alam ano yung mga sinasabi nila, nandun yung mga questions sa akin. Hanggang sa yung mga kasamahan ko na sa classroom, yung mga classmate ko, nagtatanong-tanong na sila. Hindi ko alam ano yung sinasabi nilang pagsulong na ang manggagawa pala ganito, ang mga magsasaka ganito, ang kabataan ganito. Noong una, mag-orientation lang ng ano ang organisasyon, tapos sasabihin yung peasant advocate, anti-mining, ayaw naman sila ang kalikasan, ganyan. Tapos, hingin na yung oras ng break time namin, hingin na yung panahon na wala yung professor namin. Dahil sa araw-araw, ganun yung ginagawa ng aktivista sa tambay sa labas ng classroom, masasanay ka. Masasanay ka na kasama mo siya. Na pwede kang humiram ng libro kay na Kuya Bob. Pwede kang humiram ng libro at magtanongin natin yung tungkol sa philosophy. Ganun. Lalabas kami, kain kami lugaw. Tapos, unti-unti doon, tatanong-tanong na sila, ano pagtingin sa budget ka? Saan ka nag-aral ng high school? Mga kamag-anak mo. Doon, ang iniisip ko doon, parang, ay, itong ang tingin nito o meron siyang parang fear sa ano ba yung aking pagtingin. Parang bukas ako na ibukas sa kanya lahat ng naiisip ko. Kahit tungkol sa love life, lahat. Kasi parang ang tingin ko na sa kanya ng barkada. Ang tingin ko na sa kanila noon, sila na yung second family ko. Pero nung tumatagal, kalauna, nagbibigay na ng mga educational discussions, pag-aaral, nagbibigay na ng teaching, nagdi-discuss na sa amin. Ganito kasi yan. Yung pagtingin namin, hihingi nila, tapos bibigyan nila ng paliwanag. Sa akin noon, ang tingin ko kasi sa Army, o sa ROTC, parang discipline yung mga tao. Kaya gusto ko yung ROTC. Kasi yung tinanong ako, ano gusto mo? NSTP, ROTC, ROTC. Doon, bakit ko sabi ROTC? Kasi doon, nagtatanong ako. Isa akong kabataang nagtatanong din. Gaya mo, gaya ng iba. Bakit ganito? Bakit may mga aktivista? Ang mga kasagot nun, yung nasa kaliwa, yung organisasyong nag-recruit sa akin. Tatanungin ko yung mga army, yung mga commander namin sa ROTC. Kasi ganito yan, naririnig ko mga propaganda ng kamalian ng kabila. Pero hindi yung sasagot ng tanong ko. Kasabay ng pagtatanong ko, ang liwanag na ibibigay sa akin ay bulok kasi ang sistema, bulok ang gobyerno. Sagot na ng professor yung attendance sama kami sa rally, sama kami sa zona. Hanggang sa, unti-unti, akala namin sama-sama lang sa rally. Pinagsasalita na ako sa rally. Siyempre, ako naman bilang MC, ang line ko, i-agitate. Ibig sabihin ganyan. Sumisigaw ako. Doon, pipilip ko na parang, may iba sa akin din ang kabataan. Na ipapakita ko yung pagmamahal ko sa bayan din ang kabataan. Doon ko na ipapahayag na ganito ang maging makabayan. Ganito ang maging nationalist. May pakialam ka sa nanay. Hanggang sa ako mismo nagtatanong. Kasi naghihinala na ako sa mga kasamahan ko
kasi yan, sila, nawawala sila bigla. Biglang aalis na lang pag sa may meeting, ganyan, papaalam sila ito, tapos isa-isang mawawala. Tapos, nung parang gusto kong malaman saan sila pumunta, nagtanong na ako. Sabi niya sa akin, gusto mo bang malaman kung bakit kami hindi palaging kasama mo? O gusto mo malaman ano yung ginagawa mo? Nung tinanong ko, oo, gusto ko malaman kasi nagdududa ako ano yung mga galaw mo Doon, sinabi mo, meron kaming organisasyon. Ang pangalan ng organisasyon, Kabataan Makabayan. Isang halimbawa ng National Democratic Front Organization ay yung Kabataan Makabayan, na kung saan naiunin itong resulting yung mga kabataan para mag-revolusyon, para sumapit sa mga teroristang grupo, para maging sino ba ang NPA? Sino ba ang CPP at NDA? Ang CPP, NPA, NDA, sila pinaka-categorize natin ngayon na terrorist group, pinakamatagal na terrorist group sa Pilipinas. Actually, 50 years na sila nagdulunsad ng mga teroristang pag-atake na para sa kanilang tawag nila doon sa revolution. Unti-unti, naging aktibo talaga ako. Aktibo. Ibinukas nila sa akin yung Partido Komunista ng Pilipinas. Ibinukas nila sa akin yung New People's Army, NPA. Ito yung mga armadong grupo natin. Kaya ang pagtingin ko sa hukbo, parang, ay, grabe mga heroes nila. Grabe, mapapataas ka mo pa. Doon, sabi ko, kailangan ko maging aktibo. Kailangan ko maging aktibo sa mga gawain, sa lahat. Gusto kong makakita ng NPA. At sa darating na panahon, baka maging NPA na. Yan ang ngayon na. Si AJ ay isang responsible daughter. Maasahan niyo siya sa loob ng bahay, maasahan niyo siya sa eskwelahan. Tsaka talagang meron siyang leadership traits talaga. Original ang pangarap niya una, gusto niya maging chef, gusto niya maging writer, gusto niya maging singer, gusto niya kumanta sa isang banda. And before, napag-get niya sa akin, gusto niya mag-PMA, gusto niya mag-criminology. Bilang isang anak bayan, sana ay yung mga target ng personalidad nila ay mga matalino, merong characteristics ng isang pioneer leader, culturati, and then din dapat yung mas maganda, sana kung makarecord pa sila ng mga magaganda babae o kaya wag lalaki para magamit doon sa paghamid pa ng mga iba pang mga kabataan para doon sa pagpaparami ng organisasyon. Pinakamalaking pagbabago kasi hindi ko maintindihan. Yung changes sa pattern. Hindi na siya yung batang nire-respeto ako. Hindi na siya yung nagpapaalam. Wala na rin sa kanya yung oras ng pag-uwi. Late na siya umuwi. Tapos lalo na siyang matamlay o lalo na siyang malungkot. Minsan na siyang galit. Baka may pinagdadaanan lang at kailangan ko siyang intindihin dahil sa edad niya. Pero nung mga panahon na nagsasabi na siya na bawal na kami bumili ng ketchup kasi ang favorite ng daddy niya, merong specific brand na favorite ng daddy niya na ketchup, same din sa version niyang kapatid. Ngayon, ayaw niya na akong pabilhin nun. Kasi nga daw, mapagsamantala yung may-ari dun sa mga manggagawa. Dahil nga daw, sinasamantala ng ang mga manggagawa. Pag sinuportahan daw namin, pag bumili ako doon, ibig sabihin, isa na rin daw ako sa nananamantala. Pero mas naging kakaiba yung pagkain namin sa favorite niyang fast food chain na ayaw niya na kami kumain doon. Simula ng bata siya, ilang beses siya nag-birthday doon. Kahit ngayong matanda na siya, lagi siya nagsasabi sa akin ng pasalubong. And then bigla nagsasabihin sa akin na daw kami kakain doon. Hindi daw sila nag-regular. Nag-end of contract sila. Issue sa kanya yung end. Kung kunyari ikaw kabataan ka, nag-aaral ka, pinag-aaral ka ng family mo, nagsisikap yung pamilya mo para mapagkakaroon, para mapagsagot kayo. Tapos biglang hihikayatin kayo ng mga punyetang organisasyon na to. Para ano? Sa talikuran ng pag-aaral, kalimutan ninyo yung pangarap ninyo
Iba na siya. Yung dating batang may respeto, yung dating batang malamig sa'yo, nawala na. Nawala na yung kanyang pagiging innocent. Matigas na siya, na parang kaya niya na yung sarili niya, yung pagiging disrespectful niya. Natututo sila na lumaban sa kanilang magulang. Natututo sila na suwayin yung mga magulang nila. Kasi nga, itinatatak na sa utak nila ng kilusan. Pinanganak ka lang ng magulang mo. Pero may sariling isip at puso ka na kaya magpasya. Kaya hindi kayo pag-aaral. Katawan mo yan. Ikaw ang magpapasya. Naisip ko sa sarili ko na itong anak ko matalino, so makakapag-isip siya ng tao. So hindi siya pumasok sa isip ko na nare-recruit na siya. Unknowingly, o hindi ko alam na nire-recruit na pala ako sa isang pagiging aktivista. Nagsimula ako sa usapin ng student council. Hindi ko alam na yung sinalihan kong partido sa loob ng eskwelahan namin o sa PUP ay mga aktivista pala. Nalaman ko na lang siya nung mismo ng avance na kung saan magmamarcha pa daw kami bago kami pumunta dun sa venue ng City Avance. Nung nanalo ako sa student council election, mas tumindi yung paghawak sa amin yung mga organisasyon na tulad ng Anak Bayan. Natali kami mga student council o nahatak kami dun sa usapin ng students' rights kasi kailangan daw namin ipagtanggol ito. Nung February 2, 2019, yun yung pinaka mismong inano na sa akin na activism. At ang masakit doon sa salita na yun, ang sabi niya sa akin, wala na akong magagawa. Parang inalis niya ako sa buhay nila. Yung salita, aktivista na ako at wala akong magagawa. Pakiramdam ko sinaraduan na ako ng dito. Lumaki sila na nakikita ko sila na natutulog. Na pinagkipray ko sila gabi-gabi. Pero ngayon, yung higaan niyo ba na araw-araw ko titignan yung mga anak ko kaya isa na lang ako wala na sa higaan. At ang masakit hindi ko alam kung safe pa siya, kung kumakain pa siya, kung ano yung kalagayan niya ngayon. Pag tinitignan mo sa yung mga kasama niya, papayat ko sila. Umiiwas ko rin pa na kung ano sa niya. Parang pinapagano nila ako. Kasi yung parang ginagagamang ko, yung batang hinahan ko, yung batang pinrotektahan ko, bigla na pinagin mo sa akin ng ganun balita. Kaya ako lumalapit ko yan. May pag-asa pa akong nakuha ko yung anak ko. Nagagalit ako sa sarili ko kasi hindi ko siya naprotektahan. Para sa mga magulang ko, alam ko mahal na mahal ng mga anak ninyo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa na may maganda pang mangyayari sa kanila. Importante yung komunikasyon. Huwag po kayong mapapagod sa pagpapaalala sa kanila, sa pagtuturo sa kanila ng magandang values. Importante po, mga nanay, yung padadama sa kanila kahalagahan. Bago kami pumasok sa loob ng NPA, kay anniversary, merong itinas sa amin. Inatas sa amin ng isang platoon instructor, mataas na cadre doon sa loob ng NPA. Ito, organisahin ito. Kasi anak ko to, galit na galit ko sa akin. Nadadalo sa akin talagang minumura ako, sinisigawan ako, nadadamay pati yung mga masa. Ako yung naatasan, mismo na pumunta sa kanya, lumapit sa kanya, sunduin siya. Sinundo ko siya, kinausap ko siya, hindi kami magkakilala.
Doon lang kami sa unang pagkakataon yung nagkakilala. Ang relasyon pa namin dahil nga sa amin ng tatay, masunig. Yung relasyon namin noon, ako naman ang nasa isip ko, ay kakaibigan ko naman. Ano ba yung mga personal na interest niya? Ganun. Ganun ko siya kinaibigan, katalakayan, para makuha yung interest niya, sinama sa mga electoral na kampanya. Pag magpo-post kami, tapos lagi yan, pag may picture-picture pa kami, pag may gagawin kami, papakat kami. Kasi si Ira naman parang, alam mo yung isang kabataan, may galit. Punong-puno siya ng galit. Talaga lang. Tapos, naranasan niya lang talagang magkaroon ng pamilya at maging masaya nung kasama niya na kami. Nabuo yung siwala na parang, Otol, saan ka? Ayusak ka ngayon. Mayat-maya nag-textan. Mayat-maya nagpupumustahan. May office pa kayo, may pera pa kayo pang pakat. Ganon kami ni Ira eh. Kahit naman sa ibang mga kabataan. Ganon ang ginagawa. Para mas mabilis na makuha yung loob. Tol, gusto mo sumama? Di ba hindi ka pa nakakita ng NPA? Sige lang. Di gagawin kasi ako eh. Busy kami sa pakat sa eskwela. Hindi, sama ka para makita mo naman yung mga kasama sa loob. Kaya tinanong ko rin siya, hindi ko na excited makita yung tatay. Hindi, mga kasama ka na. Kasi nandun yung personal na galit pa eh. Tinatanong ko, bakit ka galit sa tatay? Bakit parang ang sama-sama ng loob mo sa tatay? Ang sama-sama ng loob mo sa mga mga. Kasi yung sinasabi niya lang, pinapayaan na kami. Nung nasa kilusan na kami at NPA na kami. Nandun yung longing na yakapin mo man lang ako, batiin mo man lang ang pagkatay. Nandoon, yung sakit ng loob ng isang anak na natinig. Hindi yun nabura kahit napalitan na yung storage niya. Napalitan na yung kanyang mga prinsipyo sa buhay. Hindi siya nabura. Kung sa principles, o kaya yung mga pinaglalaban nilang mga rights, tama naman. Maganda naman yun eh. Siyempre, sino bang may ayaw ng ayaw ng lupa, di ba? Kung sabihin sa lupa ng mga magsasaka, sino bang may ayaw ng lupa? Siyempre, gusto lahat ng mga magsasaka may lupa sila. Sa kalunsuran, dahil ang kadalasan na ginagamit ng mga organizer, ng NPA o ng kilusan, yung karapatan ng mamamayan. Kung ikaw kunyari isang kabataan na pinagkaitan ng karapatan na makapag-aral, for example, yung karanasan ko ng kabataan ko, ang ginamit nila sa akin dahil hindi ako nakapag-aral, ginamit nila yun na batayan para rekrutahin ako. Bakit? Ang sabi nila sa akin, pinagkaitan ka ng gobyerno ng karapatan na mag-aral. Dahil imbis na libre ang pag-aaral sa Pilipinas, pribilehiyo yan sa mayayaman. Kaya kung mahirap ka, wala kang karapatang mag-aral. Dahil ako tatanga-tanga at wala ka lang sa mga ganun pa, naisip ko na siguro nga tama. Baka nga talaga pinagkaitan ako ng gobyerno ng karapatan. Pero nakalimutan ko yung public school. Nakalimutan ko na pwede pala ako mag-aral kahit mahirap sa financial, yung pamilya ko. Basta magsisikap lang ako. Pero dahil nanalim lang ako sa mga kaliwanag nila, dahil ang gagawin nila masaya. Pangalawa, yung kahirapan sa buhay. Sabi nila, kaya walang trabaho yung magulang mo, kaya wala kang trabaho, kaya mahirap kayo dahil sa gobyerno. Dahil bulok ang lipunan, dahil bulok ang paraan ng pagpapanakbo ng pamahalaan. Hindi niya inaalagaan ang mga pamilya. Kung ikaw simple kabataan ka, ganun ang maririnig mong paliwanag. Ano sa tingin mo ang tatanong sa utak mo? Oo nga, pinagkakaitan kami ng karapatan. Tsaka kayo hindi kayanin. Ganun ang ginawa sa akin, hindi kaya ako na lumaban. Mag-aklas ka. Lumaban ka laban sa gobyerno, pagtanggol mo yung karapatan mo sa edukasyon. Pagtanggol mo yung karapatan mo bilang pag-asa ka ng bayan. Ipakita mo ng pag-asa ka ng bayan. Sa anong paraan, lumaban ka. Sa ganung punto, naging aktivista ako. Nirecruit ako sa anak bayan. Hanggang sa binigyan nila ako ng mga pag-aaral, NKRP, Green Kurso sa Lipunan ng Revolusyon Pilipino. Binigyan na nila ako sa mga rally, recruit. Propaganda dito, propaganda dyan. Punta dito, punta doon para mag-recruit. Mag-aral ng mga tungkol sa Lipunan ng Revolusyon Pilipino. Mag-aral tungkol sa armadong pakikibaka. Yun nga lang, kahit maganda yung layunin nila, kung mali yung paraan nila ng pag-i-implement ng paglaban, kailanman hindi magiging tama. Tama ba
layunin lamang ay i-secure yung kanyang mamamayan. Tama ba na pumaslang ka ng isang magsasaka o isang tribo na ang life lang naman yung maging payapa yung kanilang pamayanan? Tama ba na hikayatin mo yung kabataan na mag-arma para lang mamatay? There are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the new People's Army, and the building of the National Democratic Front. Sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines, pinapagana niya ang digmang bayan ng Pilipinas para labanan ng gobyerno sa kasalukuyan. Tandaan natin na ito ay tatlong larangan ang inaarap natin. Una, Partido Komunista o yung Communist Party of the Philippines. Ito yung mumuno. May dalawa sa lahat ng ginagamit. Yung armado, yung NDL, na siya nagsasagawa ng armadong pagkabata. At NDF, yung legal. Kinakailangan mong makuha sa panig ng CPP ang pinakamalawak na suporta na makuha mo. Kaya layunin mo sa NDF, makipagkain sa kasalan, uri, saray, sektor, at partido. It is true that a minority class, especially only the party which represents it, cannot win the Philippine Revolution all by itself. Anyway, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansa Makabayan, or Bayan in short. It has a membership of more than 2 million members and more than 1,000 member organizations. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center. It's Pambansang Kilusang Makubukit, which is the Kilusang Makubukit ng Pilipinas, or KNP. Gabriela, the Women Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. Ang binabanggit niyang Makabayan Black, yung bloke o grupo ng mga party list na tinatag at kontrolado ng Communist Party of the Philippines. Malinaw kasi yung tungkulin na iniatas ng partido sa mga congressmen ng Makabayan Black, bakit nasa loob sila ngayon ng House of Representatives? Ano yon? Una, i-infiltrate yung Kongreso, mag-organisa dun sa loob, at palawakin yung network ng alyansa nila sa loob ng House of Representatives. Ay, isipin mo kung mapalakas nila yan. Anong ginagawa lang ngayon? Si Loren Badoy nagsalita laban sa kanila. Ang sabi, pag hindi mo dinawi, kung sinabi mo na kami road organization, ay yun namin ang budget ng PCO, di ba? Nagsalita si Monteagudo. Ano may sinabi na? Bawin mo, sinabi mo na kami ng road organization. Kung hindi, hood namin ang pondo na Nika. At nagawa laki ng tangan niya. Di ba? Naipakulong na yung matanda. Eh kung sabihin mo lumaki ang bloke nila, makapag-elect sila ng mas marami. At maraming sumapi sa kanila sa bloke. Kaya nilang tumarang ng isang batas.
nung pinagtibay yung anti-terrorism law. Sila lang yung nagno. Part ng tungkulin ng mga kongresista na to na kunin yung mga information na yon, yung mga data na yon, at ibinibigay yon sa Communist Party of the Philippines. Gagamitin yon para sa kanyang strategic goal. Kaya kung titingnan ninyo, parang ang daming alam ng CPP sa kalakaran ng gobyerno sa loob. Bakit? Kasi nandyan yung mga kongresista, sila yung inatasang kunin yung mga informations na yon at ibigay sa CPP. Kaya nga sinasabi namin, nung nasa loob pa kami, ang mga kongresista na nasa Kongreso, na nasa ilalim ng mga bayan black, sila yung mata, tainga, at bunganga ng partido sa loob ng House of Representatives. Ang pananaw ng Communist Party of the Philippines, sila ay gobyerno. Ngayon, kung ang gobyerno ng Pilipinas ay may Armed Forces of the Philippines, meron din NPA, ang gobyernong bayan, na sila naman yung nakikipagbakbakan sa pwersa ng pamahalaan. Sila yung nagiging instrumento para durugin ang pwersa ng pamahalaan. Ang pangunahing pwersa ng revolusyon ay magsasaka. Ibig sabihin, kikilos mo ang magsasaka, mapalalaw ko sa revolusyon, at nahawak ng sandata kung sila ay nasa sa lupa. Pinag-aralan yung pag-recruit. Kaya nga, based on practice namin, ang ginagawa namin sa mga communities, no? Especially kung medyo malayo yung mga military detachments, talagang nagkakaroon kami ng mga mas meeting sa kanila. Yung mga magsakay may apat na kondisyon, yung in-exploit namin para mahinang sila. Una, mayroong tinatawag na tersyahan. 2/3 yung pumunta sa may-ari ng lupa, 1/3 naman yung pumunta sa mga magsasakaya logis na doon. Pangalawa, napakaliit ng sahod ng mga magagawang bukid. May mga pagkakataon na 100 pesos na bawat araw yung pinagkantak nila. Pangatlo, nandiyan yung napakataas na pesos ng pautang, ang tawag naman sa kurasan ay usura. At pang-apat, yung farming price, no? Na pinabarat ng mga kaya sa panahon ng Marcos. Napakalulit ng presyo ng kanilang mga. Iba matapursin. Pinapaliwanag namin din sa mga magsasaka na kayo ay pinababayaan talaga ng gobyerno. Pinagsasamantalahan kayo ng mga trailers dito sa lugar ninyo, ng mga Panginoong may lupa, ng mga negosyante na dito. Tapos ngayon, lumapit na kayo sa iba't ibang ng gobyerno, hindi kayo ng tulong sa DAR, hindi kayo ng tulong sa DA, sa ibang ahensya ng gobyerno, sa local government units, pero hindi kayo pinapansin. Lahat ng pamamaraan parang naubos na nila eh. Tapos binabaliwan na sila. Ito na yung pagkakataon ninyo kasi andito yung IPA, handa kayong tulungan ng IPA talaga para mailigtas kayo sa sitwasyon ninyo. Pero sa totoo, dinadala namin sila doon sa isang sitwasyon na mas lalong bubulok. Yung IPA, kailangan din kasi ma-recruit kasi kailangan ng IPA ng mga warriors mula sa IPA kasi sila yung may alam doon sa kabubukan, sila yung may alam sa terrain, sila yung may alam sa kondisyon doon. Nilalapitan namin yung mga leader nila, kaya yung mga dato nila, no? Pinakausap namin. Tapos yun yung kinukumbinsin namin, yung makisa sa kumusan. Kasi pag nakumbinsin namin yung mga leader at saka dato nila, napakadali na namin kumbinsin yung iba. Pinapalaki namin yung issue ng IP, lalo sa usapin ng claim nila sa social domain. Halimbawa, mayroong mga logging companies o kaya mining companies na pumapasok sa area ng mga IP, pero sinasabi namin na yung buong kalupaan na andun yung mga IP, yan yung magiging scope ng operation ng mining companies or logging companies. Kaya yung mga IP, napapaniwala namin sa linyahan na doon. Sa totoo, isang lantarang panluloko yun sa mga IP para ma-agitate sila at sumama sa amin doon sa tinatawag namin armadong pag-iba. Nakatulong ngayon ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa extortion activities o pamumutong ng isang grupong People's Army o NBA. Pagsimula na panahon ng Philippine Grupo ng People's Army o Ay, dati nga to. extortion activities ito sa Region 6. Nagbalis ka dun, Sa da? operasyon ng Philippine Army sinasabi nila dahil sa paglalaklang pangikil ng mga Balikan NBA sa da. sa ilang politiko sa Region Rico. Pag-isang Oo, nga eh. Patay, balita, patay. marampag ang Isugin, walang muraan ang mga puputang business yan. Malaki yung impact. Ito mga
cases of extortion ng mga NPA. So nawawala yung confidence ng mga investors dito sa ating lugar. Alam mo naman, ang extortion isa sa mga resource generation activities. Yung kanilang pagbenta ang capability, pagpropaganda nila, pati yung mga tactical offensives na yung lahat ng support dito, magagaling sa extortion money yan. Kailangan naman sa CCTV yung pera kasi gagamitin doon sa pagbili ng mga bala, mga baril, at saka yung mga pulbura ng ginawa ng mga IED. Number one na kinuha namin ng mga pera ay sa mga kontraktor. Yung Durinso Sarmiento Company. Lahat ng equipment nila pinababa namin. Kaya ayaw magbigay sa amin. Lahat ng kontraktor na hindi magbibigay sa amin, sinuno namin yung mga equipment nila. Nahinto yung laging kapanilis na muli dahil sa amin. Number two, mining. Lahat ng mga mining skill doon sa area ko, Mount Diwalwal, doon sa Panganason, lahat ng part ng double block ng mining. Mula sa small scale, hanggang medium scale, hanggang sa mga big scale, lahat yan nagbibigay sa amin. Kasi may mga kutas sila bawat planta. Bawat planta nila sa mining plant nila, may kutas sila na 50,000 per quarter. Yan ang malaking kita talaga sa hindi sa lugar ng Davao del Norte. Number 3, yung mayari ng mga bus company. Yung mga bus company doon sa lugar ko, lahat sinulatan ko yan. Pag ayaw kayo magbigay sa amin, sunobin ko yung lahat ng bus nyo. Magtatravel sa lugar ko. Kaya, ang sample ng mga bus company na sinulong ko, after that, ipadala management ng tao na inusit yan kung gano'ng kailangan namin. Dapat yung mga agribusiness, yung mga narayan ng mga plantasyon. Yan ang malaking presyo talagang ginawa namin sa buong rin. Pinapagputo namin sa mga libong groups, mga saging. Pangalawa, yung plano na nag-explain doon sa mga banana plantation, pinagbabaril namin yung plano. Kaya natakot na yung mga piloto na mag-spray sa banana plantation kasi hindi pa na-negotiate sa management ang team na ngayon. So magpilitan ka ng management na magpag-negotiate sa amin. Dahil wala ng piloto na mag-operate sa plano nila habang hindi pa kami na-suba. So ganun ka presyo sa mga banana plantation na ginawa. Kalima yung mga maliit na mga negosante na, yung mga mayari ng mga truck. Kasi yung mga maliit na negosante, sa ano na yan, sa mga guerrilla front na yan. Ang masama rito, pati yung mga maliliit na mga mayor natin, yung kanilang revolutionary tax, pinapapuntahan pa nila. So, all in all, pag inag natin yan, more or less mga 1 billion a year ang nakukuha ng NPA dito sa kanilang extortion activities. When it comes to security, it's a shared responsibility. Kaya ang best way to address this maintain peace and order in this area is to really work together. Huwag kayong bibigay sa extortion ng mga NPA. Umasa kayo na naririto ang mga forces na laging nakahandang tumulong at protektahan kayo. Pinakainig pa rin ng PNP, AFP ang kanilang ginagawang security measures upang maging manatiling ligtas, mapayapa at mas makabuluhan ang 2019 midterm election. Sa mga kuha namin ng pera, isa doon mga tigtiko din. Paano ng mga election din? Nangin kami rin ng pera sa kanila. After dito campaign, siyempre magkampanya sila doon sa mga area na detain namin na masjid namin, territory namin. Doon sa Perfecto campaign, lahat ng mga politiko. Kaibigan man ng NPA, kalyado ng NPA, o kalaban ng NPA, lahat sila magbigay. Hindi kayo makapasok sa teritoryo kung hindi kayo magbigay sa kasunang bayan. Masuk ng barangay, so magkampanya ka. So, kung pasok mo sa barangay, dapat mapalam ka sa pulisan. Hindi pwede hindi ka magpalam. Kung bigay pa kita, yan ang ginagawa ng mga teritorial ko. Sabihan ko yung mga teritorial sa Balungan na dapat lahat na maglagay na naman dyan mga posters, hingin nyo ng passport o para start tax. May mga tarifa sa mga konsihal, 10,000
100,000 yung bawat isa. Yun, mga 50,000. Pinakamalaki doon sa mga Congress, 500,000 hanggang 1 million. Gobernador, 150. Halimbawa, sa isang politiko na mas mayaman din, hindi nga naman kahit 2 million pa rin. May experience kami na 2 million, kahit million namin. Now, kung gusto mong panalo ka, paano dahil kung gusto kung tulong mo sa iyo ang bigan, na gamitin yung institusyon nila para support sa iyo. Kaya naglalakay, hindi ka namin sa kasama namin na ibigay namin sa inyo yung bonus kanila, sa inyo, yung bonus nila. Pero yan sa mga politician doon, ayaw maniwala na ganoon ang pwersa ng bibigay na support nila. Dahil sa takot na lang, magbigay na sila ng ganyan demand. Wait, wala naman sa magawa kasi doon sa mga bayan na malayo na kailangan sa pumasok doon para makapagkambayan din, kailangan nila ng buto. Kung ayaw mo magbigay sa pilusan, ako pa nalang magkakasang lalo na ng gobernador, may mga mga bodyguard, tapos hindi bibigyan ng nagkakasipilusan. Ang musik talaga yan. So karamihan sa inyo, mayor, gobernador, mga board director, nagbibigay talaga yan. Kaya nagpatago. Hindi lang gusto na malaman na ganito sila mag-focus sa kaya maraming hirap ng hindi. Yung region nga, pag-eleksyon, gusto ka na yung araw-araw ba? Eleksyon naman siguro para magkuha nila. Ang pinaka-main objective sa CPP diya sa punktong pang-finansya, ilang i-impose tanan. Wala na sa nung naon pa nga para sa bayan. Ang pinaka-main point doon, na matagi kwarta na magamit sa sunod. Kaya diyan magkuhawan na nato ang pagsuporta sa amadong pwersa. Diyan ang gamito ng mga pag-konsultasyon. Ang mga lugar na kulang o finansya, ninantaw ka rin akong putaran, ang lugar, area. So, dapat naging sakong mundo ang partido. Doon sa paano kami mag-exposure o na hindi na namin doon sa yung website ng DPWS.com kasi nandoon yung mga lahat ng mga kontakto na record ng mga kontakta nila. Hanapin namin kung sino yung pinakamalaki. Yun ang unahin namin kasi malaki. Tapos hanapan namin ng marami na kontak yung manager. Kung kaya yung mayari. Pag magkuha na namin ng nila, marami namin yung magkuha ng bay. Nandiyan lang pala kayo sa ilan. Kira namin, kung mari, i-claim namin yan, takotin namin sila. Kira namin yan. Kira namin sila, bakit namin kayo, hindi kayo nag-correct sa amin. Kailangan pag-usapan natin yan, kung sabi ninyo. Kadalasan, 3% yung hindi namin sa mga. Maliban pa doon sa 3%, mayroon pang tawag doon na permit to operate. Sa bawat 1 million na budget nila, 1,000 pesos yun. Ibig sabihin, 100 million yung budget nila ay 100,000. Mangingin kami talaga ng pera. Kasi yun ang pinaka-pakilang nila. Ang unang nila ko ang North Davao Mining Operation. Ang North Davao Mining Operation, isang malaking mining company ng Mako, Davao del Norte. Sinulatan ko ito hanggang 3 beses. Ayaw talagang magbila. So, ginawa namin, narangan namin mga kapila at nulog namin sa pangin. Ang paghulog ko sa 55, 56 years yun, buhay ka. Ako masuporta. Kaya lang ako rin namin talaga sila. Sino yung ayaw makipag-opera sa akin, hindi namin. Nagalit na yung pwersa ko para sumuhin yung mga ibigay. Ang bakaray ginadami dyan. Ang ginawa ko ng Davao Mining Operation, pinutol ko yung poste nila sa power line ng mga dusi na poste. Mabot ng 3 buwan, nawalas ng operation dahil walang power line. At nahirapan sila tayo ulit kasi nasa bundok yung poste. So naging operation yung malaki ng North Davao Mining. Kaya napilitan yung North Davao Mining na hinanap ako. Usap kami sa isang lugar na partly ng North Davao Mining. Nagbigay sa akin ng 5 million. Nagdemand ako sa 10 million per year. Hindi na sila nagbigay sa akin. Tuloy-tuloy yung pagkandak ng mukha sa kanyang kumpanya. May sinulog na yung Malaysian truck. Inatake namin yung judgment ng Secretary sa PNP. Sinulog namin ang almost 20 unit na truck sa cruiser. Tinutol mo naman yung power line plate. So, doon nag-slide ang North Davao na hinto na nila ang
sinira namin yung mga negosyo nila, at na nakatulong sa development sa lugar. Dahil lang doon sa issue ng extortion na yung kanila, yung lahat. Siyempre, ayaw na nila mag-negosyo, ang iba dyan. Sino pa niya? Patuloy sa mga kapanilang. Iwan yan. May experience pa natin na Negosyo ka pa karoyo yung yun. kulay, siyempre malaking tao yung mga mahirap ng kulay. Hindi nagbigay yung kuhan, lulutan, sinunod yun. Tapos, nangyari, wala na. Guwapa siya eh, no? Ipay-pay mo. 80,000 voters. Oo, nag-iba siguro, nagbalik gobyerno. Hindi pag-ibig, Sugid daw niya. isang mapupulong trabaho. Dahil sa ginawa ko, ginamit ko Si talaga ako Duterte talaga talaga sa rin sa nana. lahat ng mga Si Duterte siguro. classmates na doon. Oo, pagpungko ikaw Kaya na. mangyari, mahinto ang Mortabaw. Mahinto sila. Ang dahilan talaga Karoon tayo abig, yung nawalan ano, trabaho sa ng tao, Duterte. ang CPP. Mas para. Kaya hindi na-improve ang lugar ng SPP. Mawawala ng pundo. Sa 18 to 19. Bili ang mga gamit. Noong 1970s, pumasok po ang NPA sa aming ancestral domain at pinatay po natin ilan sa aming mga leader. At yung leader na yun ay siya aking ama. At dahil po doon, lumaban, tumayo ang aming tribo, lumaban laban sa mga NPA na pumapasok sa aming ancestral domain. Pinatay ko yung papa ko dahil ayaw niya bumangkin, ayaw niya mag-isa sa rebelde grupo dahil alam niya yung intensyon, alam niya yung hindi magandang maidudulot ng rebelde grupo sa pagpasok niya dahil gusto nilang sakupin ang aming ancestral domain dahil ginagamit ko nila yung sitwasyon namin para makakuha ng funding sa ibang bansa. Ang naging source din ng income ng kilusan ng IP kasi ginagawan ng pag-aaral yung sitwasyon ng mga IP at pagkatapos gumagawa kami ng project proposal, at pinapasa namin sa mga funding agencies abroad para mabigyan ng pondo yun. Naghahanap kami kung ano yung particular na issue sa community na pwede namin gamitin sa paggawa ng isang project proposal. Like issue sa mga paaralan ng mga kabataan na sa malayong lugar, na sa kabundukan na hindi naabot ng proyekto ng government. Issue ng IP community. Merong totoo at malaking porsyento po doon ay gawa-gawa lang namin. Dahil sinasabi natin na ang mga tao ay hirap na, gutom na, at kawawang-kawawa na sila. At iba't ibang issue ng lipunan na kaya namin gawa ng project proposal para makakuha kami ng pondo galing sa ibang bansa. Halimbawa, pipicturean nila yung mga nitibo natin na walang eskwelahan, tulad ng mga report natin dito sa NCIP report. Halimbawa, dito sa Mindanao, ibibigay nila yung litratong kunyari nag-aaral sa ilalim ng mangga, o walang clinic, o walang tubig na inumin. Yun ang ipapakita nila sa Europe o sa Amerika. At ang kasunod nun ay Dahil pundo. pagbuhan ng donasyon. So nakakakalap sila doon. Nung nasa loob pa po ako ng institution po, kung saan ito po yung Rural Missionaries of the Philippines, ay nakakuha kami ng 32 million na budget from European Union. Pero in the previous year po nito, may nakukuha po kami mga pera kung saan naabot ng 50 million, 100 million. Ganito kalaki yung pera na tatanggap nila from donations. Yung isang NGO sa Europe, for a period of 10 years, ay nakapag-contribute siya ng 63 million euros. Dito rin namin nakita yung pondo pumunta sa Rural Missionaries of the Philippines na umaabot ng mahigit na 100 million pesos. Sino ang Rural Missionaries of the Philippines? Ito yung nagpupundo ng salubungan schools, yung mga eskwelahan ng natibo na ilinagay nila. Dahil di ba, sabi nila sa Europe, wala eskwelahan, naglagay sila eskwelahan. Pero ano yung tinuturo sa salubungan? Ang tinuturo doon ay kung paano mag-rebelde, gumamit ng armas at mag-demonstrate po sa mga syudad. Totoo po, gina-exploit kami dahil makikita niyo po sa mga daan, ang daming nagrarally na IT. Hindi nila alam yung hinawakan nila na placards, yung mga English, dahil hindi nila yung naiintindihan. Dapat kasi pag may problema ang tribo, doon sa mismong territory ng tribo inaayos, hindi dinadala
mafia ang NPA sa ibang bansa, sa ibang grupo. Kaya kami nakikipag-ugnayan ngayon sa mga gobyerno sa Europa at sa Amerika na din. Dahil ang Communist Party NPA ay na-declare ng terrorist organization yan sa Europa, Estados Unidos, sa New Zealand, sa Australia, sa United Kingdom, sa Canada. So, papaliwanag lang natin na ito ang ginagawa talaga nila. Yung binibigay yung contribution ay napupunta sa armed struggle. Yung mga nakukuha po namin pera from our funding agency, like European Union po, ay pumapasok po sa mga legal institution po na NBL, which under ng CPP-NPA. At sa loob po ng institution at sa loob ng pinusan ay merong tinatawag na antiyan. Sa katotohanan lang, hindi naman lahat ng nakukuha niyang pondo sa mga kanyang mga project proposals ay napupunta sa project. Dahil antimano, 30% agad ang binibigay sa NPA. Ginagamit yon ng CPP para ibili ng barel, ibili ng bala, ibili ng mga figura para gawing bomba. Sin man sa nagabakera yan. Sa gobyerno. 70% ay panggawa ng mga project para mas marami silang makuha ng membro ng NPA o sympathizers ng NPA. Pero sa totoo lang, nililin lang namin yung mga IT kasi yung mga puno na source out namin, pag funding agencies mula abroad, hindi naman napupunta sa mga IT yun. Kaya sa experience namin, sa loob ng ilang dekada, walang mga IT communities na matulungan talaga ng CPP yung napunta. Wala po talaga napupunta ng pera o proyekto para sa tribo. Dahil kung meron po, sana ngayon malay ng tribo, meron na sana kami ngayong mga access roads. Pero hanggang ngayon wala pa. Gusto nila maghirap lang kami para continuous yung funding na galing sa ibang bansa. Dahil pag ang tribo meron namang kalsada, meron namang mga paaralan, wala na silang magagamit. Yun yung rason bakit gusto nila kami sakupin at i-recruit yung aming mga kabataan. Dati po akong isang municipal framework chieftain since 2012. Isang Manuro tribe. At nakatira doon sa pinakamalayong bundok dito sa municipality ng San Miguel. Sa aming 12 na magkapatid, ako lang po ang nakapagtapos sa tulong po ng National Commission on Indigenous People. Pinilit ko po na makatapos ng pag-aaral dahil doon sa nakita ko na kailangan talaga yung education ng IT. Yung Agaling at Trips, non-DepEd school yun. Sila yung unang pumunta doon sa IT communities. Nung dumating yung school na yun, grabe yung saya namin. Dahil nakapagsulat ng mga kabataan namin, nakapagbasa at nakapagkwenta. Hindi namin in-expect na parang routing school. Mga 5 taon hanggang 17 yung pinunahan ng NPA gamit yung teacher ng Chris Olcadi. Kaya nga po, maraming sumasali sa kilusan ng NPA ng mga universidad. Kaya nandun sila sa school, yung bawa yung mga sample. Instead na apple, yung gawing ang malayo. Ginawa yung mga drama para ipalabas na verdugo ang kriminal ng mga sundalo. At ipalabas na yung mga katutubo ay inaapi ng sundalo. Habang tumatagal, yung mga pupils na nandun, mga ideas na nandun sa groups, lalong lumalakas yung galit. Isa sa paraan para ma-recruit nila ang mga IT, tinitignan muna nila kung ano yung kailangan ng mga IT. Kagaya sa akin, gusto kong makapag-aral, gusto kong makapagtapos ng kolehiyo. Kaya inopera nila ako ng scholarship. Full scholar pa yung sinabi nila. Kaya sabi nila sa akin, magdaan muna ako ng seminar, mag-e-exam ako. Pero nung nandun na kami sa area, hindi naman po yun yung pinagawa sa amin. Tinuruan po kami kung paano makipaglaban sa gobyerno, kung ano yung mga propaganda laban sa gobyerno. Kaya po, mabilis pong nare-recruit ang mga IT dahil hindi alam kung ano yung mga pinagsasabi nila. Kagaya po ng mama ko. Yung mama ko po hindi po yung nakapag-aral. Pero dinala po yung mama ko doon sa Pinapawan para mag-rally. Pero nung tinanong ko po si mama, hindi niya alam kung ano yung sinisigaw niya doon. Masakit po sa akin na makita ko yung mga kapwa ko tribo na nagdadala ng armas. Na imbes na sa eskwelahan po sila, ay nandun sila kabundukan, nakikipaggera, nakikipaglaban.
laban sa amin na mga leader ng tribo. Isang mission ko nung the time na in-appoint ako ng mga elders namin bilang isang municipal tribal chief. Sabi ko, kailangan talaga ang makapag-aral yung mga kapwa ko ng tribo. Dito sa municipality ng San Miguel, ito po yung identified na pinapangalanan ko sa province. Ilang beses na nakipag-dialog kami, kinausap ko po yung commander ng NPA na isang katutubo. Kasi expecting na maintindihan niya ako dahil kapwa ko siya nandito. Nagiging ako sa kanila na kapawanin at sinabi ko pa sa kanila na nilang utusan na yung trips na yun ay accredit doon sa dito. Pero sinasabi ng isang commander ng NPA na huwag natin pairalin yung pagkalumalis mo. Nagalit na sa akin ng NPA. Doon ako naggawa ng isang plano. Paano namin mapasalarin itong trips na ito. Year 2015, dumating po yung time ng bakwit, ng meeting sa Malacanang. Ako po yung pinadala ng aming mga elders. Napabot ko po yung decision ng mga tribal leaders na lalapit kami sa DepEd para magkayot ng IP school sa aming community. So, tinugon ko yung request namin, pinalitan ko yung trips, pinayin ko yung eskwelahan na accredited ng DepEd. Kaya nga po, para sa akin, yung pag-usap namin na yun, yung mga tanay naging successful. Very happy po ako. Ganito yung nangyari ng aking mga tanay. Nasagot po yung aming hinihiling dito sa Department of Education na tayo totoong indigenous people's education. Sorry, ikaw. Natuto yung mga kabataan namin ng respeto ng elders. Natuto yung kabataan namin na mamuhay na sumasangayon sa kultura at tradisyon namin. Not like before, there some trips na totally nawala yung kultura dahil yung aming kabataan hindi na matutunan ng tatay. Ang nagtutunan yung teacher ng trips at LPA. Pagkatapos po na maging successful yung pagtayo ng mga SP school dito sa aming community. Lalong nagalit po yung LPA. Doon na nagsimula yung pinangakalman yung naranasan ko. Samantala na naman ng hustisya ang mga lupad sa aming Mindanao sa sunod ng pagkamatay ng ilan sa kanilang mga lider at samahan. Hindi kinutuwa ng National Commission for Culture and the Arts ang naganap na pangmaslang sa tatlong miyembro ng lumad sa Surigao del Sur. Sunod-sunod ang pagpatay sa mga miyembro at leader ng lumad dito sa Mindanao. Matatanda nitong nakaraang Biyernes ay pinagbabalik ng riding in tandem ang lumad at school leader na si Hermia Alegre na dahilan ng pagkamatay nito habang maraming nasugatan ang kasama nitong tribal chief na si Danny Diaro sa sitio Causayan dito sa Davao City. Bagong insidente ito ay pinatay din ang isa pang lumad leader na si Dato Ruben Dabawa na noong July 6 dito rin sa Davao. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung takot sa amin, nandun pa rin yung fear na pag kinalaban mo sila, pag nagsalita ka against sa kanila, ikaw na naman yung target. Kaya ako ngayon, kahit mayroong threat, kahit mahirap yung ginagawa, patuloy pa rin po ako. Dahil kung hindi po kami lalaban, hindi po kami magsasalita. Paano po yung susunod na henerasyon? Ano po mga nangyayari sa amin ang sasalunin? Kung kami po ngayon na leader, hindi kami magsasalita laban sa kanila. Dami na po mga dato na pinapatay. Mga members na pinapatay. Makita mo yung nakakapiter na matanda, sinaksak na pin. Yung isang matanda, malit pa. Pinaglalaban na yun, kahit halos hindi ko yung matanggap. Sa taong ito, ang daming namatay na ako dahil sa akin. Bakit kami pinapatay? Bakit kailangan kami maghirap? Bakit kailangan yung mga bata yung dapat kami pinapapatay sa kapal na tribo? Napakasingit po sa amin.
Dahil lang sa laban namin ng edukasyon, napatay kami na parang hayop. Kawawa yung mga bata ng tatay. Hindi na rin maghanap ng pagkain. Para Tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa mga kabataang tribo. Tigilan niyo na po ang paggamit sa kakulangan ng edukasyon nila. Huwag niyo na pong gamitin. Tama na po yung panluloko niyo sa amin. Tama na po. Tama na yung ginagawa yung panluloko sa tribo. Alam kong may pamilya kayo. Alam kong meron din kayong puso. Gamitin niyo naman po, magpakatao kayo. Magpakatao kayo. Tama na. Sa kanang miyembro ng NPA, ng CPP-NDF, kalihog lang. Dili din namin kaya yung kanami iba, yung kanami kaan, gusto pa kan agtuhan doon. Kalihog lang kung gusto mayo ng gera. Kung wag ka makakay ng gobyerno, ngadto ka mo sa gobyerno makiglaban, ayaw kami paggamit. Dili din namin kaya, palihog lang, maluoy ka mo kanami. Maluoy ka mo sa tribo. Nayagiban ka mayo, sa'yo ako pamilya mayo, kapay mayo. Tama na, palihog, maluoy ka mo kanami. Dili namin gusto ng giyera, gusto lang namin magpuyo ng maninawan sa kanami ang sarili. Dili kami gusto ng gubot, kaya gusto lang namin ng kalinaw, gusto lang namin na mabuhit kami, na iyan yung kanami kultura, na iyan yung kanami tradisyon, na padayon kami, nagapagserba na kanami kultura, na padayon yung nagapuyo kami sa kanami, sinusalubin, na why bisang sityo yung magagamit kanami. Maluwi kang kanami, tama na. Tama din pagpatay. Tama dahil si Kira, waday mga IT na mapatay. Waday mga IT na mag-sakripisyo ng kanilang kinabuhi para sa kanilang tribo, para sa kanilang tribo. Makonsensya ka. Tama din. Sila ang ating mga katutubo na nagpipreserba ng ating kultura. Namumuhay sila ng tahimik at payapa. At yun lang din ang kanilang hiling, ang patuloy na mabuhay ng matiwasan. Ang kailangan nila ay tulong at galing. Dapat silang proteksyonan, hindi pagsamantala. Napakarami ding mga hindi magagandang nangyayari, pero hindi ito makikita ng isang NPA, ng isang ordinaryong miyembro ng NPA, kung hindi siya parte ng sentrong pamunuan o ng mga ng leadership ng NPA at ng Communist Party of the Philippines. Natanong, saan ba yung mga pera namin? Hindi na padala ko doon sa taas namin. Ang termino nila, nasin namin na pera. Ano yun? Sa bawat taon, 100 million yung kabubuang pera doon bawat taon ng pulong ng million. Bakit sa financial opportunism o dun sa corruption ay hindi ito nalalaman ng mga magsasaka, hindi ito nalalaman ng general public? Kasi kino-contain nila yung ganung issue doon mismo sa leadership nila. Dahil sila mismo ay meron din silang mga kanya-kanya na ingat yaman, kumbaga, o treasure doon sa lugar. Sa daming pera na binigay namin doon sa region, masama yung loob kasi ilang beses kami, halimbawa na yung mga kasama namin nagkasakit, maging kami ng budget para pang-bili ng gamot ng hospital. Sagot lang nila, discardin lang kayo dyan sa baba, solicit kayo. Sa loob ng movement sa NPA, nagkaroon na ako ng hepatitis, nagkaroon na ako ng hyperacidity, dahil dun sa gutom, simula pa nung nasa legal struggle, imbis na ilaw
ako dun sa kubo ko, tsaka pa lang sila gagawa ng action. Yung mga kasama, talagang makikita mo yung mga paa, parang nalulusaw, nagnanaknak. Kasi mukha ng lungganisa dahil sa nag-aalipungan na, alipungan hanggang tuhod, hanggang kwitan. Alala ko pa nga si Ira nagkagalis. Kasi yung lupang ginagapangan namin ng training, marumi. Yung hanggang tuhod na putik, tatanggalin mo yung putik, ibababa mo para lang makapag-jogging ka, makapag-exercise ka. Kagalis siya doon. Isang taon yung galis niya. Ginagamit namin ng bayabas, ng kung ano-anong verbal para lang bumalik. Actually, sa aming mga babae, mahirap yung dagdag na physical. Physical na hirap, tapos emotional na hirap. Pero isa sa pinakamahirap din, yung gapangan ka ng mga kasama mo. Akala ko, sa organisasyon na pinuntahan ko, safe ako. Dahil ipinaglalaban nga daw yung rights ng kababaihan ng kabataan. Kaya akala ko safe ako sa sinamahan ng organisasyon. Yung pala hindi. Si Ira, biglang wala na sa unit. Tumakas pala si Ira. Nung nahanap siya, di agad-agad pinamisyon namin siya, kanuhan namin siya. Nung pinakausap namin si Ira, ayaw na magsalita. Bakit tara? Ano nangyari? Bakit umalis ka? Bakit mo kami iniwan? Di ba sabi walang iwanan dito? Tayo yung magkakasama eh. Di nun dadalawa na lang kami parang, o bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit umalis ka? Tapos sabi ko, ginaasa ka ba? Nilip ka ba? Ginalaw ka ba? Minilip ka ka? Tapos sabi niya, oo. Hinirape ako. Hinalaw ako ni Diwa. Yung CEO nila. Tapos sabi ko, bakit di ka nagsalita? Bakit umalis ka? Natakot ako eh. Nangyari yun. Sa tabi ka lang mismo kabady niya. Na hinakaw siya ng CEO niya. Tapos di siya nakapalala. Si Ira kasi parang ang tapang-tapang. Nagsalita siya, talagang prank up, sasabihin sa'yo ano yung mga observations niya. Pero nung panahon na yun, talaga, parang hindi siya nakapagsalita. Umiiyak na lang siya. Tapos nung sinabi niya, oo, nirape ako. Wala nang lumabas ng salita sa bibig niya. Umiiyak na lang siya. Tapos, nung nag-upunto na siya, 2 beses pala siyang binilang ng kasama niya. Kaya sa sama ng loob niya, at wala na siyang maiharap ng mukha sa magulang niya. Kasi si Ira pinipilit niyang maging yung pinakasahan ng magulang niya. Baka masira yung pamilya, baka masira yung mga kasama. Tinago niya yun sa mga magulang niya. Tapos syempre, parang anong gagawin na natin? Kasi na-rape si Ira. Hindi, sige, i-process natin. Pero ano natin, bilisan natin. Hanggang sa tumakas na lang yung kasama nila. Yung na-rape si Ira. Hindi na siya. Tapos sila pa yung galit na parang, oh, ni-rape. Ginusto niya yan. Ang sama ng pakiramdam mo. Kasi yung organisasyon na pinagkatiwalaan mo, yung organisasyon na pinaglaanan mo ng buhay, kumbaga pinagpalit mo sa pamilya mo. Tapos sila pa pala yung sisira sa sarili ko, sisira sa kinabukasan ko. Official to eh. Namumuno to sa partido, namumuno to sa platoon. Ano na lang ang magiging reaksyon ng mga kasamang bago? Ano na lang yung magiging reaksyon ng kasintahan ko? Kasi nakaprogram na din yung kasal eh. Pag inilabas ko to, pag sinabi ko sa kasintahan ko to, madidismural siya kung ginagawa. Madidismural din yung mga kasama. Kaya, kiningkip ko yun. Nanahimik ako nun. Pero nung ibang kasama na yung gumawa na naman sa akin nun, na hindi naman ako nagbigay ng motibo, hindi ko naman sinasalubong yung kondisyon na binibigay na sa akin. Hindi ko binibigay ng mali siya yung pakikituloy sa akin. Ngayon, kahit nakatabi ko yung ibang mga kasama, ginagapang ako. Alam mo yung pakiramdam mo na binabastos ka? Yung pakiramdam na minumulesya ka. Tapos
hindi ko alam ano yung mangyayari sa akin pag pumalag ako. Kaya ano yun, yung pangalawang beses na ginapang ako ng isang kasama ulit, na pangalawang squad leader namin. Yung una, commander. Si namin yung pangalawang squad leader. So sabi ko, tangina, bakit naman ako ginaganito ng mga kasama lalaki? Bakit naman nila ako ginaganito? Pinagkakatiwalaan ko siyempre. Kumbaga, hindi na lang nila siyempre kapatid sa akin. Hindi na lang nila siyempre mga kaibigan. Kasama ko si Dre, magkakasama kami sa hirap at ginawa. Magkakasama kami sa luto. Kahit na makahabang nakaraan, magkakasama kami. Tapos nung sinabi ko na mga kasama kasi hindi ko na kayang pigilan. Parang, kami na mag-isip sa bato. Baka may mangyari pa sa ibang mga kasama din. Baka gawin din na to sa ibang mga kasama. Baka gawin din nila to. Yung ginawa ko, nagpaabot na talaga ako sa komite. Ngayon, inabot ng isang buwan bago nila ako kinausap tungkol dun sa issue na inirest ko. Sabi nila, ano ba yung gusto mo sabihin? Hindi kasama ba nito? Ang sinabi ko, kineto ko. Nagginapang niya ako, inawakan niya pati nila parte ng katawan ko. Tapos nung nagpaano, hinihilap ako, sinundan niya ako. Tapos yung tinatanggi niya. Baka naman nag-ilusyon ka lang, baka naman hindi ka talaga yung hinawakan. Pero naisip ko, ano na naman yung kaya naman ako mag-open up sa inyo. Tsaka nang naman sasabihin na, baka mag-good mo lang. Regarding sa rape na yung kaparusahan ng kamatayan. Pero hindi lahat ay nakakatanggap ng ganong kaparusahan. Lalo na kung miyembro ka ng sentrong pamumuno. May mga rape cases, pero bakit hindi pinapatay itong mga nangre-rape? Dahil kung answer sila ng NCA. Si Ira. Ay, sorry ng pagsisisi. Alam ko yung feeling na ang bigat-bigat sa pakiramdam na hindi ko na i-open ko. Tapos kasintahan ko na may ganito nangyari sa akin sa matamuso gusto ko. Tapos ang sakit-sakit na sa loob kasi yung kasintahan ko gusto na rin niya umuwi. Nagsabi na siya sa akin doon na tumakas na lang tayo kasi wala nang magbabago dito sa kinusahan. May malaking problema na hindi na magbabago yung mga kasama. Wala mo kasi ako yung tagumpay na revolution natin na yung kasintahan ko doon. Pero sabi ko sa kanya, hindi manatili tayo. Nakasakaling magbago pa. Nakasakaling magbago pa. Kasi hindi naman na tayo. Hindi mo patay na daw ako yung kataon sa kasintahan. Umabot sa point na namatay na yung kasintahan. Matay na din yung samantala sa akin ng Panginoon. Nag-explain na rin sa ibang unit yung puta. Ang pinakamakulit doon, dismoralisado na ako. Dahil doon sa nangyari sa akin ng mga abuso, namatayan ako ng kasintahan. Namatayan ako ng mga pa sa akin. Tapos magtangulit sabihin ako na papa niyo. Ang pinakamasakit na lahat. Ano kung isa pang kasama na namumulong ni Kakadre. Mayroon akong pinapakitunguhan na sitwasyon. Nung ako ako'y na-depress ako. Kasi nakantala pa rin niya ako. Yung isang kasama na nasiyo. Sinasabi nagkamantalahan din ako. Parang sinuman niya na. Kahit ayaw ko, ang ginawa niya, pinasok niya ako sa tent. Justisya ay ganda. Sabi lang ng mga tent ko, sabi lang ng tent ko yung mga kasama. Inasadya niya ng mga ingay. Para maramdaman ng mga kasama. Tapos sabi ko na, sabi niya sa gusto ko kung ayaw ko. Patay ka. Ayaw ko ng kasama. Kasi kung di ka pupunta doon, dito mismo kita kang gagawin. Sure. Sabi niya sa akin, kahit tayo. Kasi pinalik-malikan niya ako sa pwesto ko hanggang hindi ako nagpupunta sa kanya. Nagalit na lang pupunta doon. Naulit-ulit niya sa may nangyari sa akin. Paulit-ulit niya. Kahit ang lapag sa loob ko. Kasi kakamatay na sa kasintahan ko. Hindi na nila ako nirespeto bilang tao. Hindi na nila ako nirespeto bilang babae. Hindi na nila nirespeto yung relasyon namin ng kasintahan ko na nakakatay. Hindi na nila nirespeto. Takas ka, patid mo
Git. Sayang. Namin, ada ipakita sa mga eskwelahan mo, mga makarao, sa mga atlang LSU, sa mga private school, tapos mga aware do kabataan. Dapat yun na yan sa mga eskwela. Oh, eskwelahan nila. Dahil na $19 ang gawin, gusto ako ng magulang ko. Gusto ako ng mga kapatid ko. At bago ako umuwi, sabi nila sa akin, kung tawag ka, magpapahuli, magpapahawak sa tao. Huwag na huwag ka surrender. Kasi pag nahawakan ka ng kaaway, hindi ka yung papatayin ka. Tama na yung panahon, nagkakagawa ko sa'yo sa takot. Tama na yung panahon. Ito na yung oras, para itatag ko yung totoong nangyari. Pagkakasira kayo, wala kayong alam. Sa totoong nangyari sa akin, wala kayong alam kung ano yung ginawa sa akin. Para sabihan niyo ako na malagyan sa bayaran at sinungaling. Wala kayong alam. At wala kayong karapatan na sabihan ako sa babalik. Dahil alam ko, kung narinig ko anong ginagawa ko, alam ko yung tama at mali. At kahit nakabandaan niyo yung buhay ko ngayon, nakakulong ko na lalabas sa anak ko. Sabihin ko, yung mga katotohanan lahat, at huwag nilang itago sa karamihan na may ganyan na nangyayari sa loob ng ilusyan. Sige baka, paulit-ulit lang sa inyo mga nangyayari kapag yung mga kasapang babae na napagsasakal sa lahat. Natatakot na daw sila na i-open up yung nangyayari sa kanila. Dahil sa hindi na Human rights, makikilala. women's violence against women. Ngayon ako, kahit gusto ko ngayon, sa pag-aaral, sa pagtrabaho, hindi ko magawa, kahit takot ako. Takot ako na pumasok sa isang institusyon dahil pag gawin na naman sa institusyon. Tapos ngayon, gusto ko na magbagong buhay. Gusto ko na magpalit na ako. Gusto ko na ayusin yung buhay ko. Gusto ko na makasama yung pamilya ko. Kasama. Natutulong ako sa gobyerno para itigil na yung bigmaan na nagaganap na to. Tapos sasabihan ninyo ako na taksil na mamamayan at demonyo. At pagpapantaan ako, sasabihan niyo ako na sa listahan na ako na nagkasala. Ano naman na? Sa habang panahon na ako ay nagsiservisyo, most of the time sa battlefield, sa kalayunan, there were a lot of instances na may nahuli kami, o kaya nag-voluntary surrender. Yung mismong leader na sa armadong grupo, hindi nga siya nag-surrender, kundi siya ay nahuli. Andun na yung takot na paano nga ba nakita nila na may mga armas kaming dala. Sabi ko, dahil doon sa tinuturo sa amin na kapag nahuli ka ng sundalo, tutorturin ka, hanggat hindi ka nagsasalita ay andyan yung pananakit. At first, hindi talaga ako nagsasalita kasi ayokong masawag na traitor. Kung magsalita ako, hindi man ako patay ng sundalo, papatay naman ako ng mga ito. Pero wala kaming natanggap na kahit anong pananakit. Wala kaming natanggap kung ano yung dinodoctrine sa amin, kung ano yung tinuturo sa amin. Walang ganun. Pero nung nasa batalyon na kami, trinig kami ng maayos. Binigyan kami ng mga damit, binigyan kami ng mga toiletries, from expectation na papatayin ka, pero pinakain ka, binisan ka. Nag-effort yung mga sundalo, mag-contact, ma-reach out yung family ko. Yung effort na ginawa ng government, yung mga sundalo para lang mapunta yung mother Marisa. Kung nasan ako, kung saan ako nakapunta. Doon ko nakita na bakit sa kabila ng hindi ko pagsasalita, bakit sa kabila ng pwedeng tahimik ko doon sa loob, tinutulungan pa rin siya. Hindi man lamang siya namin pinitik o naman, no? Kundi talagang dinala namin sila sa baba at pinakita din namin na itong kaming mga sundalo ay hindi kami mga tao. Hindi naman kami nagsundalo para makipaggera all throughout our military career. Ang pakay namin ay nagkaroon ng kapayapaan at
katahimikan. Kasi objective natin is peace, di ba? In fact, hindi ko sinasabi na we win wars. I should say, we win peace. Kasi ang war is just a method of achieving peace. So, mas maganda yung winning the peace than winning the war. Nandyan sila para tulungan kang makalaya, para makuha mo ulit yung freedom, maibalik mo ulit yung dati na nakakasama mo yung family mo. Magkaroon ka man ng risk sa security, andyan sila para tulungan ka na magbigay ng security. Unti-unti ay nabago yung pananaw ko sa kanila. Unti-unti ay natutunan ko na makipagtulungan para nakita ko na kung ano nga ba talaga yung tinuturo sa amin simula pa nung aktivista ko hanggang sa naging NPA ako. Ano nga ba talaga yung totoong nangyayari? Dahil sa parehong panig, naging aktivista na ako, naging NPA na ako. Tapos ngayon nasa government side ako. Nakita ko kung ano yung mas makakatulong talaga doon sa mga kabataan. Ina-assure ko sa inyo sa pamamagitan ng mga units na nagpapadeploy across the archipelago mula Batanes hanggang Sulu. Na pag kayo'y sumuko at magbabago ay tiyak magiging normal na kalagayan. Hindi na kayo Gapalang siguro, no? Ikot ba na siguro? Gapalang. ang napakagaman nyo kung sakaling man nakakaulit kayo sa Ano katihan? Ano katihan ni Ibig? Katihan. Pokbong katihan ng Pilipinas. Nibe ron. Katihan. Ay mo, abot na ng buhok. Bungon na. Sa unang pagkakataon, sasama siya sa isang tactical na opensiba, isang bira. Si Ira, ang posisyon niya nasa likuran ko dapat. Iminungkahi kong pagpalitin si Ira, tsaka yung isang bagong full-time ng posisyon. Kasi parang nakakita ko, ay, bagong full-time yun, baka matakot. Pagbaba namin ng sasakyan, naglalakad ng yan. May sumalubong na motor. Nung nag-umpisa na yung putukan, biglang yung ilaw ng motor na sumasamid doon. May nakita ako ng tunda. Tapos ididire-diretso yung putukan. Yung mga kasama, tumawid na rin sa kabila. Yung kasintahan ko, nakita ko naiwan pa doon sa harapan. Noong mga panahon na yun, naisip ko, sino itong makalusan? Tinanong ko yung leader ko. Sino itong nakabulagta? Si Sikhay ata? Ganun yung sabi ng leader ko. Sabi ko, napawin natin. Etras natin. Tapos nung mag-a-attempt na kaming gapawin, may nagre-retreat ulit ng putok sa direction namin. Nakikita namin yung balang tumatama sa simento kung nipis na. Wait lang, sabi ko. Mahirap. Baka tayo tumaan. Buong panahon, tinitingnan ko lang yung nakakahanusan. Tinitingnan ko yung mga kasama sa kabila, yung pumuputok sa kabila. May parang, mabagal yung panahon mabagal yung nangyayari. Hanggang sa sumigaw na yung siyo namin. Atras na. Doon, pagtayo ko doon sa posisyon ko, papalapit ako doon sa CO dahil sasabihin ko may nakahangusay. Nakita ko si Kasikhay. Tumatakbo na. Sabi ko, shit, sa Ira. Sa Ira nakatumba. Sa Ira pumumba. Tapos tinulong ko siya kasi parang 5 meters away lang siya sa akin. Nakatumba. Sa Ira nakatumba. Tapos, sabi nung siyo namin, layo. Siya nakataas na. Layo. Kunin niyo si Ira. Yun rin na alam ko sinasabi. Kunin niyo si Ira.
may unang hangin, may parang na lumalabas sa bibig. Ay, buhay ka. Gising, gising. Lagay ko yung belt ko sa ulo niya. Para may pagpatayin yung ulo. Gising ka. Ra. Ra. Maglagpas kayo ng swero. Yung ngiti. Ra, gising Ra. Tinangkapin ko yung mukha niya. Binibigyan ko siya ng hangin sa bibig. CPR ko siya. Ra, gising Ra. Kada may lalabas, nasunog sa bibig niya. Nagkakaroon ako ng pag-asa. Ra. Gising na Ra. Gising na Ra. Sinimero ko siya. Wala akong makitang ugal. Una niyo ko ng kagarbahan. Kailangan ko tali yung kamay niya. Ano ang pagkita yung ugat niya? Ano ang makita ko? Ibigin niyo. Tinatabi ko yung ilang kasama. Tulungan niyo kung bigyan siya ng hangin. Kasi nauubusan na ako ng hangin. Ay, magising. Ay, Okay na siya. Naku ko yung swero. Tinatabi ko ang hintahan ko sa tama na. Tama. Sinasabi ko. Hindi, buhay yan. Buhay yan. Nagsasalita pa siya eh. Yung pala, yung lumalabas na tulog sa bibig niya. Hindi na pinatanggap na katawan niya yung hangong binibigay. Tawa kong kulit yung ulo niya. Nagkalat yung dugo. Nagkalat yung utak. Alas 10:16. Kadua patay na siya. Parang sa sarili mo nun ay, bakit? At kung nirecord si Ira, bakit ko siya isinama dito? Binaon na lang siya sa gubat. Nang walang marka, walang pangalan. Naiwan na lang. Buti nga yung iba, nahuhukay pa kang minsan. Yung iba, hindi na nakita. Kita ay na eh. Hindi na nakita ng magulang niya nung bibigay lang. Kaya ako nandito ngayon hindi para maging sikat o anuman. Hindi para ipagmalaki yung ginawa ko sa loob. Kasi ako mismo sa sarili ko nagsisi ako. Ayoko nang may ayaw sumunod. Ayoko nang may gaya kong sumunod. Ginagawa ko ito hindi para lang bukas yung nararamdaman ko. Ginagawa ko ito para sa'yo. Para sa inyo. Para sa bayan na sinasabi ko. Sa paglantad ng mukha ko na nakikita mo ngayon. Mga sinasabi ko sa'yo. Try ko.
Dito ulit tayo. Okay, no? Nakita ninyo ang story, no? Ano ang, sino makahakag sa, kung sino makahambal, no? Ano ang inyong hambal sa nakita ninyong nga story? Ano ang inyong impression, no? Sino makahakag?